Nagsimula sa isang babaeng opisyal laban sa mga narkotiko na nagngangalang Jackie ang kausap sa telepono ang kanyang impormante. Sa kabilang linya ay may boses na nanginginig sa takot. Sinubukan ni Jackie na pagkalmayan siya sa pamamagitan ng pangakong paprotektahan siya anuman ang mangyari. Biglang lumitaw ang dalawang mamamatay tao at inambush si Jackie. Mabilis na tinamaan ng mga bala si Jackie at malubhang nasugatan. Gayunpaman, kahit nasa kritikal na kalagayan, nagawa pa rin niyang gumanti. Sa mga huling sandali niya, mabilis na nagpadala si Jackie ng mensahe mula sa kanyang telepono at itinapon ito diretso sa tubig para burahin ang lahat ng bakas. Ilang segundo lamang ang lumipas, lumapit ang dalawang mamamatay tao at pinatay siya agad. Mabilis na nakarating ang insidente sa pinuno ng unit ni Jackie na si Del. Siya ay labis na nalungkot at nilalamon ng galit habang mainit na nakikipagtalo sa kanyang nakatataas dahil hindi niya matanggap ang biglaang pagkamatay ng kanyang kasama. Ipinaalam sa kanya ng superior na isang FBI task force ang ipinadala at nagsasagawa ng mga panayam sa lahat ng sangkot sa unit. Hinala ng FBI na ang pagpatay kay Jackie ay hindi lamang isang panlabas na pag-atake. Naniniwala sila na malamang na isang panloob na pagtataksil ang dahilan. Di nagtagal, isa-isang tinatanong ng agent ng FBI na si Del. Sa pangkat ay may dalawang babaeng opisyal, sina Numa at Salazar, at isang opisyal na Chino na nagngangalang Mike. Lahat sila ay may magagandang sinasabi tungkol kay Jackie, na nagpapatunay na siya ay isang taong may integridad at inaamin na ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malaking dagok sa moral ng koponan. Sa wakas, ibinaling ni Del ang tingin kay Sargento. Inaangkin ni Sargento na wala talaga siyang ideya kung bakit naging target si Jackie. Gayunpaman, alam na alam ni Del ang relasyon sa pagitan ni Sargento at Jackie. Alam niyang minsan lang nagkaroon ng romantikong pagsasama ang dalawa. Dahil sa walang humpay na pagtatanong, napilitan si Sargento na aminin na sa nakalipas na linggo, halos gabi-gabi niyang kasama si Jackie. Hindi tinatanggap ni Del ang paliwanag na iyan. Paulit-ulit niyang pinipilit si Sargento na linawin ang ugnayang ito gamit ang lalong matigas na tono. Ang interogasyon ay mabilis na lumampas sa mga salita at nauwi sa isang pisikal na away. Napakatindi ng tensyon kaya kinailangang magmadaling makialam ang ibang mga opisyal, dahilan para mapaghiwalay ang dalawa bago patuluyang maging magulo ang sitwasyon. Pagkatapos, nagpahayag ng pagkalito ang superior ni Del at nagtatanong kung bakit sina Del at Sargento ay palaging nasa ganoong katensyonadong komprontasyon. Saka isiniwalat ni Del ang katotohanan. Magkapatid silang dalawa sa katotohanan. Ang matagal ng suman ng loob ng magkapatid sa loob ng maraming taon ang siyang dahilan kung bakit madaling nauuwi sa alitan. Di nagtagal, isang galit na Sargento ang padubog na pumasok sa banyo. Malinaw na baka sa mukha niya ang sakit at hinanakit na para bang hindi na niya mapigilan. Sinundan siya ni Del. Doon, inamin ng dalawa na nahihirapan silang tanggapin ang pagkamatay ni Jackie at may iisang determinasyon na hanapin ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Samantala, pinapanatili ng FBI ang paninindigan nito na mayroong isang traidor sa loob ng unit. Sinabi ni Del kay Sargento na kahit ang kanilang direktang nakatataas ay tila hindi alam kung ano ang tunay na katotohanan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Sargento sa pangkat. Nagbibiro siya na parang walang nangyari, pilit na itinatago ang unos na namumuo sa puso niya. Kasabay nito, tahimik na hawak ni Del sa kanyang kamay ang huling mensaheng iniwan ni Jackie. Doon, itinuro niya ito sa isang bahay na puno ng pera. Kinabukasan, lumitaw ang isang opisyal na nagngangalang Kai at ang kanyang pangkat. Ang unit ni Kai ay dalubhasa sa paghawak at pagbuwag sa malalaking organisasyong kriminal at matagal nang mahusay na nakikipag-ugnayan sa koponan ni Del. Noon, magkatabi ang magkabilang panig upang pabagsakin ang maraming kilalang grupo ng mafia. Sumali si Del sa kanila at sinabing nakatanggap siya ng tip tungkol sa isang bahay na naglalaman ng ilegal na pera na kailangang salakayin. Dahil sa lamang na ito, parehong koponan ay agad na nagkasundo sa isang plano at agad na kumilos. Bago pumasok sa target, sinasadya ni Del na gumawa ng isang psikolohikal na galaw. Nagbibigay siya ng iba't ibang numero sa bawat tao tungkol sa halaga ng perang maaaring matagpuan sa loob ng bahay. Para kay Mike, sabi ni Del ay may humigit kumulang $150,000 sa loob. Para kay Numa, ang bilang ay $250,000. Nang si Sargento na ang magtanong, itinaas ni Del ang numero sa $300,000 at nang maging mausisa si Salazar, agad na ibinaba ni Del ang mga inaasahan na tinatayang humigit kumulang $75,000 lamang. Pagkatapos noon, dumating ang buong team sa kahinahinalang bahay at nakasalubong ang isang babaeng nagngangalang Daisy. Nagpapakita siya ng matalas, mapang-akit, ngunit mapanganib na aura. Mexicano si Daisy, ang detalyeng ito ay agad na nagpapaalerto sa mga opisyal dahil ang mga bahay na tulad nito ay kadalasang may kaugnayan sa mga kartel ng droga sa Mexico. Agad na ipinatupad ang AK-9 unit at hindi nagtagal ay nagpakita ito ng malinaw na reaksyon, hudyat na may nakatago sa atek. Agad na pumunta si Del at Sargento para mag-check. Doon nila natagpo ang napakalinis ng atik at saka nakita ni Sargento ang mga cable ng kuryente na nakausli ng napaka hindi makatwiran.
Nang mausisan niyang hilahin ang mga ito, isang maliit na pinto sa likod ng altar ni Kristo ang bumungad. Agad na tumama sa mga mata ni Nadel at Sargento ang maraming balde ng pintura na nakatago sa likod ng pader. Kaya, pinabalik ng dalawa ang kanilang mga kasamahan sa koponan para pilitin si Daisy na sabihin ang totoo. Ipinaliwanag ni Daisy na nakatira siya rito kasama ang kanyang lola at 2 buwan pa lamang siya roon bago pumanaw ang kanyang lola. Walang kaalam-alam tungkol sa perang nakatago sa bahay. Gayunpaman, hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Del. Sa tingin niya ay sadyang itinatago ni Daisy ang katotohanan. Sa kabila nito, mariin niyang itinatanggi ang anumang pagkakasangkot. Diretsyong sinabi ni Nadel at Sargento na halos lahat ng bahay sa lugar na ito ay pagmamay-ari ng mafia. Kaya rin sila siguradong makakahanap sila ng pera dito. Pagkarinig sa mga salitang iyon, pakiramdam ni Daisy ay si Nadel at Sargento ay mga sakam at kain na hinalang pulis lamang. Tapos huminto ang kanyang mga mata sa mga kamay ni Del kung saan may 2 kakaibang tato. Nagtatakang nagtanong si Daisy tungkol sa kahulugan ng mga ito. Kalmadong sumagot si Del na mga pagpapaikli lamang ang mga ito para sa isang tanong at isang sagot. Sa puntong ito, matagumpay na nasira ng mga kasamahan sa koponan ang pader. Nang buksan ni Nadel ang isa sa mga balde, pareho silang natigilan. Sa loob ay may humigit kumulang $1,400,000 na pera. Mayroong 14 na ganitong mga balde sa kabuuan, ibig sabihin ang halaga ng perang nakatago ay maaaring halos $20 milyon. Inamin ni Del na ito ang pinakamalaking seizure sa buong karera niya. Alinsunod sa wastong pamamaraan, anumang perang nakumpiska sa isang pagsalakay ay dapat bilangin mismo sa pinangyarihan. Inutusan niya ang lahat na ibigay ang kani-kanilang mga telepono bago magpatuloy. Pagkatapos ay ipinalipat ni Del ang mga balde ng pera sa ibaba. Inatasan niya sina Numa at Salazar ang responsibilidad na bilangin ang pera. Inutusan si Mike na magbantay sa labas. Sa kabiglang nagbabala si Mike na may sumulpat na mga sasakyan ng pulis sa labas. Lumabas sina Sargento at Del at agad silang tinanong ng mga opisyal kung bakit sila naroon. Ipinaliwanag ng dalawa na nagsasagawa sila ng isang pagsalakay, na iginiit na mayroon silang ganap na awtoridad na pangasiwaan ito nang hindi inaabisuhan ang lokal na pulisya. Pagkatapos nilang umalis, mabilis na napagtanto ni na Sargento at Del na may mali nang matukoy nila ang mga pulis na ito bilang mga retirado, kabilang ang isa na nasuspindi sa tungkulin. Nang mapagtanto nilang malapit na ang panganib, agad silang tumalikod at tumakbo pabalik sa loob. Mabilis na naghanda ang buong koponan para sa pinakamasamang senaryo. Inutusan ng lahat na armasan ang kanilang mga sarili at magsuot ng mga bulletproof vest. Ikinulong ni Del si Daisy, na labis niyang ikinagalit, ngunit wala na siyang ibang magagawa. Sa labas, palihim na inilabas ni Mike ang pangalawang telepono at nagpadala ng mensahe sa isang tao na nagulat na nakahanap na sila ng magandang kinabukasan. Sa loob ng bahay, patuloy na tinatanong ni Del si Daisy. Sa pagkakataong ito ay mas malupit at mapilit kaysa dati. Sa wakas, hindi na niya matiis at inamin na dati ay may 2 lalaking pumunta sa bahay na ito para mag-iwan ng perang iyon. Sabi ni Daisy, sinabihan siya ng 2 lalaking iyon na kung may pupunta, hayaan na lang silang kumuha ng kahit gaano karaming pera ang gusto nila dahil para sa kanila ay wala nang halaga ang halagang iyon. Habang nag-uusap, aksidenteng nakita ni Daisy ang isang litrato sa screen ng telepono ni Del. Nagtataka niyang tinanong kung sino ang batang nasa larawan. Maikling sagot ni Del na anak niya iyon. Pagkatapos, nagsagawa si Nadel at Sargento ng background check kay Daisy. Ipinapakita ng mga resulta na wala siyang seryosong record kriminal at hindi rin mukhang isang malaking kawing sa mundo ng kriminalidad. Biglang tumunog ang telepono sa bahay. Sumagot ang Sargento at nakatanggap ng babala na mayroon silang 30 minuto para umalis. Agad na hinailan ni Sargento si Del papasok sa isang pribadong silid na puno ng galit ang mukha. Itinuturo niya ang contradiction. Noong una, sinabi ni Del na mayroong $300,000 sa bahay. Ngunit nang dumating ang tawag na iyon, ang bilang na nabanggit ay $150,000 lamang. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sargento na may itinatago si Del. Tumanggi si Del na magpaliwanag, ngunit lubos na natitiyak na ngayon ni Sargento na sangkot siya sa isang mas malaki at mas mapanganib na laro kaysa sa kanilang inaakala. Samantala, patuloy na binibilang ni Salazar at Numa ang pera. Habang tumatagal ang kanilang pagbibilang, lalo silang nagiging hindi mapaglabanan ang tukso. Napagtanto nila na ang pagkuha kahit isang maliit na bahagi ng perang ito ay sapat na upang lubos na baguhin ang kanilang buhay. Sa labas, tinawagan ni Sargento si Kai at sinasabing oras na para kumilos ang kanyang koponan. Sinabi ni Sargento kay Kai na nakakita sila ng napakalaking halaga ng pera, ngunit hindi pa ito inire-report ni Del sa mga nakatataas. Inamin ni Sargento na simula nang mamatay ang anak ni Del dahil sa kanser at iniwan siya ng kanyang asawa, unti-unting gumuho ang buhay ni Del sa mahirap na panahong iyon. Mabuti na lang at natulungan siya ni Jackie na malampasan ang sakit. Kaya, tiyak na desperado si Del na malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkamatay.
Gayunpaman, ayaw masangkot ni Kai sa gulo at hindi pa rin pumapayag na suportahan sila. Sa loob ng bahay, napansin ni Daisy si Del na may bumubulong ng sarilinan sa dalawang babaeng opisyal. Agad niyang napagtanto na palihim itong nagpaplano kasama nila na lustayin ang buong halaga. Sa labas, sinalubong ni Sargento si Mike. Sinabi sa kanya ni Mike na ang buong lugar ay hindi pangkaraniwang tahimik. Walang kahit isang taong dumadaan ang nagbibigay sa kanya ng labis na pagkabalisa. Biglang umilo ng walang tigil ang mga ilaw sa kabilang bahay. May isang tao sa loob na gumagamit ng mga senyales ng ilaw para murahin sila gamit ang Morse code. Nag-aalab ang galit. Agad na naglakad si Sargento patungo sa bahay na iyon, determinadong harapin ang sinumang nagtatago sa loob. Inutusan si Mike na bumalik sa bahay upang magulat kay Del. Samantala, hindi sinasadyang narinig ni Daisy ang usapan ni Del. Ayon kay Del, may mas mataas na ulat na humigit kumulang $150,000 lamang ang nabawi ng pagsalakay at naghahanda na ang buong pangkat na umatras. Saka lang pumasok si Mike. Nang makitang wala roon si Del, agad na binalaan ni Daisy si Mike na ang kanyang nakatataas at ang dalawang babaeng opisyal ay nagbabalak na lumunin ang lahat ng pera. Sa sandaling iyon, tumunog ang isa pang telepono sa bahay. Sa pagkakataong ito, si Numa ang nagsalita. Sa kabilang dulo ay isang nagbabantang boses na nagsasabing mayroon na lamang silang 10 minuto para umalis kung hindi ay papatayin ang lahat. Sa labas, dali-daling kinontak ni Mike ang misteryosong taong kanina, hiniling na pumunta agad ito sa pinangyarihan para makontrol ang pera. Pagkatapos, bumalik si Mike sa loob para kausapin sina Numa at Salazar. Gayunpaman, pareho silang iginiit na kontrolado ang lahat. Pagbalik ni Del, agad na ipinaalam sa kanya ni Numa na may lilito ng mga armadong lalaki sa loob ng 5 minuto. Halos agad na umalangaw-ngaw ang putok ng baril sa labas. Mabilis na gumanti ng putok ang mga opisyal. Sa magulong pagulan ng mga bala, tinamaan at nasugatan si Salazar. Agad na hinabol ni Del at Mike ang mga sumalakay habang tumatakas ang mga ito. Nagpaputok sila habang tumatakbo, ngunit nagawa pa ring makapasok ang salarin sa isang kotse at mabilis na umalis, at naglaho mula sa lugar. Kaagad pagkatapos, lumitaw si Sargento kasama ang isang estranghero na nagsasabing may koneksyon siya sa mafia, ngunit hindi pa niya sila pinaputukan. Pagkatapos, kinonekta sila ng lalaking ito para direktang makausap ang isang Mexican cartel boss sa telepono. Sa kabilang banda, nilinaw niya na ang pera sa bahay ay hindi pag-aari ng kanyang organisasyon at wala silang anumang interes dito. Ipinaliwanag pa niya na simula nang mamatay si Jackie, mahigpit silang minomonitor ng mga tagapagpatupad ng batas. Ayon sa kanya, ang taong pumatay kay Jackie ay malamang na isang tao sa loob mismo ng kanilang unit. Nilinaw din niya na wala siyang hangaring palalain ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-atake sa pulisya. Kaya nga hindi siya nagpadala ng mga tauhan para kumilos. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan kina Del at Sargento ng pagkagulat. Bumalik sila sa loob ng bahay. Ipinaalam ni Del sa buong team na ang perang ito ay hindi sa mafia. Ibig sabihin ay walang babalik para bawiin ito. Agad na nagsalita si Numa, na nagmungkahi na itago na lang nila ang pera. Nagtalo siya na kailangan lang nilang iulat ang eksaktong dami na sinabi ni Del sa superior, at ang natitira ay maaaring hatiin sa kanilang mga sarili. Nang marinig iyon, tuluyan nang nagwala si Sargento. Inakusahan niya si Del ng pakikipagsabuatan sa kalaban, na siyang nagplano ng buong misyon para sakupin ang napakalaking halaga ng pera. Agad na gumanti si Del, lumingon upang kontrahin ang akusasyon kay Sargento na traidor dahil lumabas ito para makipag-usap sa isang mafia. Walang humpay na tugon ni Sargento, na sinasabing kinumpirma ng hepe ng cartel na hindi pinatay ng mafia si Jackie, kaya ang may kagagawan ng lahat ay isang miyembro ng kanilang koponan. Diretsyong itinuro ni Sargento si Del, inaakusahan itong siya ang pumatay kay Jackie. Itinanggi ito ni Del, at ang pagtatalo ay agad na nauwi sa isang marahas na gulo. Kailangang sumugod si Mike para mapaghiwalay sila. Pagkatapos, inutusan ni Del ang lahat na mabilis na iimpake ang pera at maghanda para umalis. Pumasok si Mike sa banyo at biglang napagtanto na maaaring nahulog ang kanyang telepono sa labas kanina. Samantala, tinawagan muli ni Sargento si Kai at inutusan itong pumunta agad. Dagdag pa ni Sargento, nalaslas na lahat ng gulong nila, kaya kakailanganin ni Kai na magdala ng truck. Humarap si Mike para hingin ang telepono ni Daisy, pero lumabas na kay Del pala talaga ang telepono noon pa man. Habang pinagmamasdan ang paligid, napansin ni Mike ang mga kandilang nakalagay sa paligid ng bahay. Sa loob, tinulungan ni Del sina Numa at Salazar na mabilis na ilagay ang pera sa malalaking supot. Binigyan niya sila ng isang tiyak na bilang at nagbabala na kapag nag-uulat sa ibang mga opisyal, dapat lamang nilang sabihin ang eksaktong bilang na iyon. Maya-maya pa ay biglang sumiklab ang apoy, nilamon ang buong bahay. Bit-bit ng tatlo ang mga supot ng pera at tumakbo palabas. Maya-maya lang, hinaandar na ni Kai ang truck palapit. Mabilis na inilagay sa likod ang lahat ng pera. Sinabihan ni Del sina Numa at Salazar na ibalik si Daisy sa istasyon habang siya, si Sargento, at si Mike ay sasakay sa truck kasama si Kai. Habang papalayo ang convoy, mahigpit na hinawakan ng lahat ang kani-kanilang mga sandata, walang sino man ang nangahas na maging pabaya.
Habang nasa daan, balak tawagan ni Sargento ang kanyang superior, ngunit pinigilan siya ni Mike at sinabing maling numero ang iniulat ni Del sa kanyang amo. Nang marinig ito, nagsimulang maghinala si Del na si Mike ang tunay na traidor. Dati, narinig ni Daisy ang pekeng tawag sa pagitan ni Nadel at nang nakatataas kasama ang mungkahi ng isang plano na kumpiskahin ang pera kasama ang dalawang babaeng opisyal. Alam niyang babala ni Daisy si Mike at sasamantalahin ni Mike ang pagkakataong tawagan ang sarili niyang mga tauhan. Mariin itong itinanggi ni Mike na iginiit na hindi siya ang traidor at wala siyang kasabwat. Sa puntong ito, inilapag ni Del ang kanyang mga baraha sa mesa. Isiniwalat niya ang patibong na inilagay niya sa simula pa lang. Sadyang sinabi ni Del sa bawat tao sa pangkat ang iba't ibang halaga tungkol sa perang nabawi, at si Mike lang ang nakarinig ng halagang $150,000. Iyon mismong numero ang ginamit kalaunan sa banta ng tawag kay Sargento. Ikinakatwiran ni Mike na nasa kamay ni Del ang telepono niya, kaya walang paraan na siya ang tumawag. Agad na inilabas ni Sargento ang pangalawang telepono ni Mike. Ang bagay na naaga niya noong nakaraang gulo. Agad na nabubunyag ang katotohanan. Ang teleponong ito mismo ang ginamit ni Mike para kontakin ang gunman at ayusin ang pag-atake. Nang tanungin kung sino ang kanyang kasabwat, matatag na tumatangging sumagot si Mike. Pero pagkatapos ay binalingan ni Nadel at Sargento si Kai para tanungin kung bakit siya pumunta ng mag-isa nang hindi isinama ang kanyang team. Kalmadong sumagot si Kai na tapos na ang shift ng unit niya at nakauwi na. Kaya, sabay na inakusahan ni Nadel at Sargent si Kai na kasabwat ni Mike. Para kumpirmahin ang katotohanan, pinilit nila si Mike na tawagan ang kanyang kasabwat. At sa eksaktong oras na iyon, nag-vibrate ang telepono ni Kai. Sa isang iglap, naunawaan ni Nadel at Sargento ang buong katotohanan. Sina Kai at Mike ay nasa lig na simula pa lang, palihim na kinukuha ang koponan sa mga unang hakbang pa lang. Halos agad na pumutok ang mga putok ng baril. Sa gitna ng kaguluhan, nataman si Mike. Gayunpaman, tuluyan silang natalo ni Kai. Napatumba sina Sargento at Del at hinuberan sila ng kanilang mga armas. Dahil may kalamangan si Kai, walang pakialam na nag-alok siya ng deal. Hatiin ang pera at aalis ang lahat na parang walang nangyari. Tumingin ng diretso si Del kay Kai, hindi na nagpapaligoy-ligoy pa, at direktang nagtanong, ikaw ba ang pumatay kay Jackie? Ang tanong na iyon ang tuluyang nagpatigil sa pag-iisip ni Mike. Pinalabo niya ang katotohanan. Inamin na si Kai ang pumatay kay Jackie, at matagal na silang magkarelasyon. Kasabay ng pagbubunyag ng mabigat na katotohanan, napagtanto na ang sitwasyon ay tuluyan nang nawala sa kontrol. Nagmungkahi si Kai na patayin si Mike, itago ang lahat ng pera mula sa droga, at gumawa ng anumang kwento. Kaya, naririnig ni Del ang bawat salita. Pagkatapos noon, pinaputukan ni Mike si Kai, pagkatapos ay kumuha ng isang supot ng pera bago tumalon sa kagubatan, ngunit nakasuot ng vest si Kai at hindi nasaktan. Bumalik siya sa pagnanasang tapusin si Nadel at Sargento bago tumakas. Mabuti na lang at tumalon sila mula sa truck. Agad na kinontrol ni Sargento ang isang sasakyan para habulin at pinilit na ilabas ang truck ni Kai sa kalsada na nagdulot ng isang marahas na aksidente. Samantala, sa kaibuturan ng kagubatan, nagharap si Nadel at Mike sa isang brutal na laban. Sa wakas, naungusan ni Del si Mike at natalo. Sa pinangyarihan ng aksidente, nagmakaawa si Kai kay Sargento na huwag siyang tapusin. Tahimik na binuksan ni Sargento ang bag para ipakita kay Kai ang katotohanan. Walang pera sa loob, puro libro lang. Walang pag-aalinlangan, kinalabot ni Sargento ang gatilyo at pinatay si Kai, opisyal na iginanti ang pagkamatay ni Jackie. Sa ibang lugar, inaresto ni Del si Mike at sinamahan palayo upang mapagbayaran nito ang lahat ng krimeng nagawa nito. Di nagtagal, lumitaw si Numa at Salazar kasama si Daisy na nakaupo sa truck na puno ng pera. Dumating sila at ibinigay ang lahat sa mga awtoridad. Nagpapatuloy ang mga opisyal sa pagbibilang ng pera. Iniulat ni Nadel at ng pangkat ang eksaktong bilang na kanilang orihinal na idineklara. Si Daisy ang misteryosong babaeng nagbigay ng tip kay Jackie. Pagkatapos ay may isang espesyal na bagay na mangyayari. Nagpa siya ang mga opisyal na ibigay kay Daisy ang 20% ng nabuoang pera. Pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang lola, ang perang ito ay makakatulong kay Daisy na magsimula ng bagong buhay. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.